Kung ako lang siguro ang asawa mo, Ina. Baka hindi na ako makapagtrabaho. Baka palagi ko na lamang gustong manatili sa bahay kasama ka. Pahayag ni Ronnie habang pinapalitan ang aming light bulb sa may sala ng bahay. Ewan ko sa'yo, Ronnie. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi mo. Natatawa akong umiling-iling. Totoo nga. Sa alindog mong yan, naku, baka ay hindi ka na makalakad ng 1 linggo. Muli niya pang hirit na ikinainit ng aking pisngi. Paano kung ang akala mong harmless na pagkakaibigan ay magiging dahilan pala sa pagkasira ng iyong tahanan? Tinigil ko na sana noong mas maaga pa, Miss Roxy. Hinayaan ko na sana ang mga pasaring niya. Hindi na lang sana ako nagpaapekto sa kanyang mga hirit at punchlines. Hindi ko sana hinayaang mabaling ang aking atensyon sa kumpare ng aking asawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang kwento na naman ang inyong matutunghayan na sana ay kapulutan ninyo ng aral at isang kamalian na sana ay huwag po nating tutularan. Ako po si Mina, hindi tunay na pangalan. 32 anyos na po ako. Halos 9 na taon na kaming kasal ng aking asawang si Arnel at nabiyayaan ng anak na ngayon ay 6 na taong gulang na. Ang aking asawa ay isang construction foreman na halos araw-gabi ay nasa site, kumakayod para sa aming pamilya. Ako naman ay isang may bahay. Mula na magkaanak kami ni Arnel ay tumigil ako sa pagtatrabaho at pinili na maging hands-on nanay. Masaya akong ginagampanan ang pagiging asawa at ina. Mag-aalaga ako ng anak namin at nakatutok sa gawaing bahay sa buong araw. Bawat hapon naman o kaya ay tuwing late evening, nakaabang ako sa pag-uwi ng aking asawa. Ipaghahanda siya ng pagkain at ipagtitimpla ng kape. Kung titignan mo mula sa labas, buong buo kami, isang disenteng pamilya, hindi marangya pero sapat. May simpleng bahay, may maliit na tindahan sa harap, may anak na masigla at mapagmahal. Pero ang hindi alam ng marami ay kung gaano kalungkot ang loob ng tahanan namin. O baka ako lang ang nakakaramdam ng lungkot na yon. Hindi ko masisisi si Arnel. Pagod na siya kapag umuwi galing ng trabaho. At mula nang malugi ang maliit naming karinderya, doble kayod siya sa construction. Wala siyang kahit na anong reklamo. Pero pansin ko rin ang unti-unting pagkawala ng lambing. Maging ang mga titig niya sa akin na nakakalusaw. At ang concern na pagtatanong sa akin kung kamusta ako ay nagiging bihira na. Hanggang sa wala na talaga. Oo nga at naibibigay niya ang mga pinansyal at material na kailangan namin ng aming anak. Ngunit tila ay nakalimutan niyang may asawa siyang may pangangailangan din. Na higit pa sa mga pinansyal at material na kaya niyang ibigay. At sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unting namamatay ang sigla ko bilang babae. Hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling niyakap. Kung kailan huli niya akong tiningnan na parang ako pa rin ang babaeng pinakasalan niya. Unti-unti ay hindi na namin namamalayan na unti-unti nang namamatay ang kislap naming dalawa ni Arnel. Unti-unti nang nawawalan ng buhay ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Kamusta naman kayo ni pare, Maring Mina? Napapansin kong parang nagiging abala na yun sa trabaho ah. Pahayag sa akin ng kumpare naming si Ronnie. Kaibigan siya ni Arnel mula pa noong binata pa sila. Madalas siyang nasa bahay at tumutulong minsan sa mga gawain. Minsan kausap si Arnel. Minsan naman ay nakikisabay siya sa amin sa agahan o kaya ay kasabay naming magkape. At minsan, nandun lang siya nakatingin sa akin. Kaya nga may tinatapos kasi silang project dun sa site. Sagot ko sa kanya habang tinitimpla ang kanyang kape. Paano ba nakakaya ni kumpare na maiwan ka rito sa bahay? Baka kung ako ang naging asawa mo, gugustuhin ko na lamang dito sa bahay manatili. Paghirit niya pa. Parang nasanay na rin naman ako sa mga ganong hirit niya. Ngunit ngayon ay parang dumadalas ang kanyang mga pasaring. Ay nako, magtigil ka nga riyan, Ronnie. Kung ako sa'yo, mag-asawa ka na nang hindi ka palaging nandito sa amin. Pagbibiro ko sa kanya. Bakit naman? Ayaw mo na ba akong naririto? May kakaiba sa kanyang tanong.
Pero hindi ko yun pinansin at kunwari ay tumawa na lamang. Nagtataka lang naman kasi ko. Ang pogi-pogi kaya ng kaibigan namin. For sure, maraming naghahabol sa'yo gaya ng palagi mong pinagyayabang. Paano? Yung gusto ko, may asawa na. May nagmamay-ari na. Makabuluhan niyang pahiwatig, sabay titig sa akin ng kakaiba. Doon pa lang sana ay umiwas na ako, Miss Roxy. Doon pa lang sana ay hindi na ako nagpadala. May mga pagkakataon na kapag nasa trabaho ang asawa ko, si Ronnie ang sumasalo sa dapat na gawain ng aking asawa. At sa bawat simpleng galaw, pakiramdam ko, may tingin siya sa akin na hindi ko nakikita sa aking asawa. Hindi ko agad inisip na mali, pero natatandaan ko pa rin ang unang biro niya sa akin habang nagsasampay ako noon. Ang ganda pa rin ng katawan mo, Maring Mina. Baka mapagkamalan kang dalaga niyan. Napangiti ako, hindi dahil sa kilig kundi dahil sa gulat. Matagal na rin kasing walang nagsasabi sa akin ng ganon. Matagal na rin akong hindi pinupuri, hindi pinapansin bilang babae. Mula noon, napapansin ko na palaging may biro si Ronnie sa akin. Palaging may tingin, palaging may alok na tulong. At ako sa totoo lang, Miss Roxy, hindi ko rin alam kung kailan ako natutong mag-abang, mag-ayos, magpabango kahit nasa bahay lang at maghintay ng papuri, atensyon at mga sulyap. Hindi ko siya iniisip bilang tukso. Kaibigan siya ng asawa ko. Halos kapatid na ang turing nila sa isa't isa. Hindi ako ganon. Hindi ako babaeng basta-basta. Pero may mga gabi talaga na malungkot ako, Miss Roxy. Gabi yon ng Sabado. Galing kami sa birthday ng anak ng aming kaibigan. Uminom pa kami ng kaunti sa aming bahay. Makalipas ang ilang oras na pagkukwentuhan, iniwan na kami ni Arnel at natulog na dahil sa sobrang pagod. Maya-maya pa ay nagligpit na rin kami ni Ronnie. Kaming dalawa na lang ng sandaling yon. Hindi mo dapat kinikimkim ang lungkot mo. Bigla ay sabi niya sa akin. Nagulat ako at hindi ko siya sinagot. Tumingin lang siya sa akin tapos dahang-dahang inabot ang bote ng alak. Tagay ka muna. Para sa mga katulad mo nga, nakalimutan na yata ng asawa. Tinanggap ko ang inalok niya. Isang tagay sa una, hanggang sa naging dalawa, at hindi na mabilang. Tapos kwento, tingin, tawa ulit, tapos haplos sa balikat. At bago ko na malayan, ang tagay naging bulong, Miss Roxy. At ang bulong naging halik. At ang halik naging simula ng kasalanang hindi ko na nabawi. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang halik na yon. Siguro dahil nakainom na kami. O siguro dahil mahina ako. O baka dahil matagal na rin akong uhaw. Pero ang sigurado ko, nagpaubaya ako sa kanya, Miss Roxy. Hindi ko siya itinulak. Hindi ako tumanggi. At sa mismong sala kung saan kami madalas magkwentuhan bilang magkakaibigang tatlo, doon din naganap ang unang kasalanan. Hindi yun yung halik na padaplis lang. Yun yung halik na may galit, may panggigigil, may matagal ng tinatagong pagnanasa. At habang naririnig namin ang mahihinang hilik ni Arnel mula sa kwarto, ang kumpare ko naman ang bumubulong sa leeg ko. Hindi ko na kayang pigilan, Mare. Ang tagal ko ng gusto. Sambit niya. Naglaban ng aming mga labi. Ang mga kamay namin ay may kanya-kanyang direksyon na patutunguhan. Hanggang naramdaman ko na mga labi niya ay bumaba pa papaba sa aking leeg. Alam kong pagkakamali, Miss Roxy. Pero hindi ako umatras. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hinayaan ng sarili kong damhin ang init na hindi ko na nararanasan kay Arnel sa matagal na panahon. Hanggang sa dumaan ang oras at lumipas ang gabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong babae ulit ako. Pagkagising kinabukasan, tulog pa rin ang asawa ko. Ako naman parang hindi makatingin sa salamin. Nagmamadaling nagwalis sa sala, nilinis ang lahat ng bakas ng kasalanan. Pero hindi ko kayang linisin ang konsensya kong unti-unti nang nababahiran. Naku, Ina,
Una at huling beses na yun. Hindi dapat maulit. Hanggang dun lang yun. Yan ang sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ganon ang nangyari, Miss Roxy. Sa mga sumunod na araw, si Ronnie ang naging dahilan ng pag-aayos ko. Lagi akong nagpupusod ng maayos. Naglalagay ng kaunting blush on kahit nasa bahay lang. Lagi akong nakaabang sa gate kapag alam kong daraan siya. At hindi na rin naman siya nagtago. Tuwing wala ang aking asawa, bigla na lang siyang nag-aalok ng tulong. Dadalhan ako ng merienda at kapag walang tao, didikit siya sa akin. Magbubulungan kami, may paghalik sa pisngi, may paghawak sa bewang at sa mga gabing yun. Unti-unti kong nililimot na may asawa akong hinihintay. Mahal, gusto mo bang hilutin kita? Minsan ay tanong ko kay Arnel nang dumating siya sa bahay. Umaasang maibabalik naming muli ang init ng aming pagsasama nang sa ganon ay hindi ko nahanapin pa sa iba. Sa susunod na lang siguro, mahal. Mas gusto ko na lang matulog. Sagot niya na ikinalungkot ng puso ko. Sigurado ka? Hilutin na lang muna kita sandali nang maibsan yung pananakit ng katawan mo. Muli ko pang alok. Ayos lang talaga. Salamat sa pag-aalala. Tanging tugon niya lang. O baka naman, ibang gusto mo. Mapanuya akong tanong sa kanya, sabay haplos sa kanyang balikat. Nagbabaka sakaling tumugon siya. Ngunit hinawakan niya lang ang kamay ko at ibinaba. Pasensya ka na. Sobrang bugbog talaga ang katawan ko ngayon sa trabaho eh. Matutulog na lang muna ako. Good night. Labis ang pagkadismaya ko, Miss Roxy. At sa mga sumunod na araw, lalo akong nahulog sa bawal. Naging routine na, Miss Roxy. Tuwing ang asawa ko ay may overtime, tuwing tanghali habang ang anak ko ay nasa school, tuwing si Ronnie ay dadalaw-dala ang luto niyang adobo o ginataan, doon kami nagkakasala at doon kami nagiging ibang tao. Hindi ko na mabilang kung ilang beses. Hindi ko na rin alam kung anong klaseng babae na ang tinitingnan ko sa salamin. Pero ang alam ko, sa kabila ng konsensya at takot, mas lalo akong sumandal kay Ronnie. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo akong nauuhaw. Hindi lang sa katawan, kundi sa koneksyon, sa kwento, sa ngiti, at sa tanong kung okay pa ba ako. Si Arnel, nananatiling tapat sa kanyang trabaho. Pero sa akin, parang hindi ko na alam kung may espasyo pa ba ako sa buhay niya. Parang ang meron lang kami ay responsibilidad at hindi na relasyon. Pero si Ronnie, Miss Roxy, si Ronnie, laging may oras. Laging nandyan para sa akin. Napapagod ka na ba, Ina? May gusto ka bang ilabas? Alam mong nandito lang ako sa likuran mo. Handa akong makinig anumang oras. Sabi niya sa akin. Isang hapon, habang naghuhugas ako ng pinggan, naramdaman kong tumayo siya sa likod ko. Hinawi niya ang buhok ko mula sa batok. Hinalikan niya yon ng dahan-dahan. Napapikit ako. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa sakit ng katotohanang hindi ko na kayang itanggi. Gusto ko rin, Miss Roxy. Sa bawat tagpong nagkikita kami, hindi lang katawan ko ang bumibigay, pati damdamin. Parang ako na yung babaeng kinaiinisan ko dati. Minsan, habang nakahiga ako sa dibdib niya sa sofa, marahang hinahaplos ang buhok ko, bigla siyang nagsalita. Mahal na mahal kita, Ina. Sana'y ako ang iyong pinakasalan. Baka hindi tayo nagtatago ngayon. Kung sana nga, Ronnie. Sambit ko naman. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumitaw, Miss Roxy. Pero bawat araw na lumilipas, ramdam kong papalapit ng papalapit ang araw ng pagharap sa katotohanan. Kaya bago pa mangyari yun, gusto ko sanang itanong sa inyo. Paano ka lalaban sa pag-ibig na pinili mong hindi pwede, pero paulit-ulit mo namang binabalikan? May mga panahong kapag alam niyang wala si Arnel, dadaan siya. Minsan may dala siyang ulam, cake, bagong damit para sa anak namin, at minsan mga bagay na para sa akin. Lip tint, scarf, at kung ano-ano pa. Para kapag nalulungkot ka, maalala mong may tao pa rin nagmamahal sa'yo. Sambit niya nang iabot ang maliit na pabango.
Isang hapon, dumaan kami sa mall. May bibilin daw siyang piyesa. Habang papalakad kami sa loob, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko agad binitawan yon. Sana kahit minsan, hawak ko to sa harap ng maraming tao. Napakapit ako sa braso niya. Nagsuot ako ng cap at face mask. Habang naglalakad, tila ibang mundo ang nilalakaran namin. Walang Arnel, walang asawa't anak, tanging kaming dalawa lang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabing tama na. Pero bawat pagtatapos ay simula lang pala ng panibagong paglalim. Ilang araw na tumigil sa pagbisita si Ronnie. Hindi siya nagpaparamdam. Akala ko tapos na talaga. Pero isang araw, pag uwi ko galing palengke, nandun siya sa may labas ng bahay. Nakaupo sa bench, may hawak na supot ng paborito kong tinapay. Tahimik akong lumapit at hindi agad nagsalita. Pero pag abot niya ng tinapay, ramdam ko ang nanginginig niyang kamay. Di ba sabi mo nung nakaraan, gusto mong huminto? Kaya heto, huminto ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kita mahal. Isang beses, habang may kasayahan sa barangay, pinakiusapan ko si Arnel na siya na muna ang sumama sa bata. Nagpaiwan ako sa bahay. Pinuntahan ako ni Ronnie. Nagdala siya ng bulaklak, tinapay at bagong blouse. Para naman hindi ka laging nakadaster, Maring Ina. Biro niya. Tinanggap ko at nang sinukat ko yon sa kwarto, sumunod siya sa loob. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Hinawakan niya ang bewang ko, sabay sabing, "Bakit parang mas lalo kang gumaganda? Lalo lamang akong nahuhulog sa'yo." At sa gabing yon, muli na naman kaming nagkasala. Pero may kakaiba. Habang pinagmamasdan niya akong natutulog sa braso niya, hinalikan niya ang noo ko. Ayoko nang matapos to, Ina. Kahit ganito lang tayo. Kahit patago. Gusto kita. Bulong niya sa aking tenga. At ako, hindi ko na alam kung alin ang mas matimbang. Ang konsensya ko o ang saya sa piling ng taong hindi ko asawa. Simula noon, dumalas ang tagpo. Tuwing Sabado kapag may basketball si Arnel, tuwing tanghali kapag tulog ang mga bata, o tuwing gabi kapag may lindol sa dibdib ko at si Ronnie lang ang nakakakalma. Pero habang tumitibay kami, mas lalo namang bumigat ang takot. Lalo na't minsan, habang sabay kaming lumabas ni Ronnie sa bakuran, nakita kami ng anak kong si Miko. Wala namang sinabi ang bata, pero ang titig niya, diretso. Parang may tanong at parang may alam. At doon ko na-realize, hindi habang buhay kaya naming magtago ng aking kumpare. Hindi habang buhay may palusot. Mas lalong hindi habang buhay akong makakatakas. Pero kahit ganun, hindi ko siya kayang bitawan, Miss Roxy. Hindi ko kayang hindi sumagot sa text niya. Hindi ko kayang itapon ang mga regalong bigay niya. Hindi ko kayang huwag mapangiti kapag tinatawag niya akong mahal. Isang araw, ikaw agad ang naisip ko nang makita ko to. Kaya ay binili ko para sa'yo. Paniguradong bagay na bagay to sa katawan mo. Sambit niya habang inaabot sa akin ang brown bag kinabukasan nang dumaan siya. Laman no na isang blouse na kulay peach at medyo hapit. Tumanggi ako sa una, pero kinuha ko rin. Isinuot ko sa kwarto at totoo nga, ang tagal ko nang hindi nagandahan sa sarili ko at sa isang sandali, naramdaman ko ulit, Miss Roxy. Babae ako. Hindi lang nanay, hindi lang misis. May asim pa at may halaga pa. Ilang araw ang lumipas at maagang umalis si Arnel para sa project site nila sa Rizal. Sabi niya overnight daw. 2:00 ng hapon noon nang kumatok si Ronnie. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Pero may dinala akong sopas. Sabi mo, paborito mo to, hindi ba? Ronnie, hindi mo kailangang gawin to. Sambit ko. Hayaan mo na ako, Ina. Masaya ang puso ko sa tuwing napapasaya kita. Nakangiting sagot niya na muling ikinalusaw ko. Sabay naming kinain ang dala niya habang nagtatawanan sa kwento ng bawat isa. Hanggang sa napunta kami sa lumang photo album na nasa sala.
Bata ka pa lang. Ang ganda mo na, Ina. Pero ngayon, iba ka. Mas totoo. Napalingon ako sa kanya. Nagkatinginan kami. At bago pa ako makatanggi, hinalikan ako ni Ronnie. Hindi mapusok at hindi bastos, kundi parang halik ng taong matagal nang nangungulila. At doon, sa mismong sofa kung saan madalas umupo si Arnel, doon ako muling bumigay. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang maging mabigat ang mga gabi. Dati excited akong makatanggap ng mensahe mula kay Ronnie. Ngayon, bawat tunog ng notification, parang kalabog ng kaba sa dibdib ko. At yung dating kilig, nagiging guilt at nagiging tanong. Ina, ayos ka lang ba? Minsang tanong sa akin ang aking asawa habang nakahawak sa aking balikat. Ang simpleng tanong na yun ang halos magpaluhod sa akin. Bigla akong napaiyak, Miss Roxy. Hindi dahil nahuli niya ako. Hindi dahil pinagdududahan niya. Kundi dahil ang lalaking hindi ko na halos napapansin ay naringgan kong muli ng pag-aalala sa akin. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang lahat. Gusto ko nang magmakaawa sa kanya na tulungan akong muling ayusin ang pagsasama namin. Dahil kahit hindi namin sabihin, ay unti-unti na talaga kaming nanlalamig sa isa't isa. Ngunit ang tangi ko na lamang nagawa ay ang umiyak sa kanyang harapan. Habang siya naman ay mahinang hinihimas ang aking lukuran at ako ay pinapatahan. Mula noon, ilang beses kong sinubukang aminin. Ilang beses kong binuksan ang bibig ko habang nasa hapagkainan kami. Habang sabay naming nililigpit ang plato. Pero lagi akong nauunahan ng takot kesa katotohanan. At si Ronnie, lalo lang siyang naging maingat. Lalo lang siyang naging maalaga. Pero sa bawat haplos niya, mas lalo naman din akong nadudurog. Minsan naiisip ko, kung sa ibang buhay tayo nagkakilala, baka mas malaya tayo. Baka mas masaya at totoo. Minsan ay mahinang sambit niya. Pero hindi tayo sa ibang buhay, Ronnie. Nandito tayo sa realidad. Sa mundong may asawa akong naghihintay at anak na dapat kong inuuna. Sa mundong hindi kita pwedeng ipaglaban. Wala na akong balak itanggi pa. Oo, bumigay ako sa tukso, Miss Roxy. Bumigay sa kilig, sa pag-aalaga, at sa panahong pakiramdam ko ay wala na akong halaga. May isang taong nagpapaalala kung gaano pa rin ako kahalaga. Pero ngayon, alam ko na, hindi lang katawan ang nadungisan, pati ang aking kaluluwa. Kaya heto ako, Miss Roxy. Baka nga ay minumura niyo na ako sa inyong isipan habang nakikinig sa akin ngayon. Okay lang, karapat dapat lamang sa akin yon. Ngunit nakikiusap ako sa inyo na sana ay matulungan ninyo ko. Tulungan niyo akong sagutin ang mga katanungang maging ako ay nahihirapang sagutin. Titigil na ba ako kahit hindi ko pa nasasabi ang lahat? O magpapakatotoo kahit na ikasira ng lahat? Alam ko namang isang kahibangan ang piliing masira na lamang ang pamilya para lamang sa pansariling kasiyahan. Ngunit paano kung hindi na talaga ako masaya? Paano kung hindi ko na maramdaman muli ang init naming mag-asawa? Handa na po akong basahin ang inyong mga komento. Kayo na po ang humusga. Hanggang dito na lamang po at lubos na gumagalang. Ina.